Mateo, ang henyo. Credit to the author. 152 hanggang 60. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sa loob ng dagat ng kamalayan ni Mateo, dalawang malabong anino ang nakatayo habang magkaharap sila. Tiningnan ni Mateo ang mabait ngunit malaki at matangkad na figure habang umiiyak ito ng mapait. Ang tanga ko. Ang tanga ko. Ang tanga ko. Dapat matagal ko nang naisip to. Sa malawak na mundong ito, sino pa ang gagawa ng lahat ng ito para sa akin kundi ikaw? Natatakpan ng luha ni Mateo ang kanyang mukha habang halos maghalo ang kanyang emosyon. Mula pa noong isilang si Mateo, kalmado at kalmado na siya. Hindi pa niya nawala ng kontrol sa kanyang emosyon ng ganito dati. Ibinaon niya ang puot sa kaibuturan ng kanyang puso at ibinuhos ang lahat ng kanyang lakas sa paglilinang. Umaasa na lamang siya na balang araw ay makabalik sa Divine Realm at mapatay ang Tridor na iyon. Pero sa pagkakataong ito, sa harap ng taong ito, hindi na niya kayang pigilan ang sarili. Ito ang amang nagpalaki sa kanya, nagturo sa kanya ng alchemy, at nagturo sa kanya ng cultivation, ang pinakamakapangyarihang alchemy emperor sa Divine Realm, si Richard. Hindi basta-basta luluha ang isang lalaki kung hindi naman sasakit ang puso niya. Mabait ang itsura ni Richard at hindi nagpakita ng anumang kaawa-awang aura dahil sa pagpatay sa Tridor na iyon. Ang kanyang tingin kay Mateo ay puno ng pagmamahal. Ngumiti si Richard ng may kabaitan at sinabing, "Matthew, lubos akong natuwa kay Ama na makita kang muling magkatawang tao at magkaroon ng panibagong sigla. Maayos ba ang lahat?" "Mabuti. Mabuti. Naging maayos naman ang lahat para sa batang ito. Madalas ko lang talagang nami-miss si tatay," nabulunan si Mateo. "Haha, ano pa ang saysay ng pangungulila sa isang patay? Dahil mayroon ka ng bagong pagkakakilanlan, bagong buhay, dapat kang pumunta at mamuhay ng ganito. Huwag kang magluksa sa nakaraan. Ang Medicine King Hall ay nakaraan na. Ang mga nangyari na, hayaan mo na lang," nakangiting sabi ni Richard at walang pakialam. "Paano ko magagawa? Ang utang na loob ni Ama sa pagpapalaki sa akin, kahit na maging alikabok na lang si Matthew, hindi ko ito makakalimutan. At ang Tridor na iyon, paano ko maaalis ang aking matinding puot kung hindi ko pupunitin ang kanyang bangkay?" Hindi makakalimutan ni Matthew ang lugar ng pagkamatay ni Ama. Sa awa ng langit, ako, si Matthew, ay nabuhay muli. Paano ako maituturing na tao kung hindi ko ipaghihiganti ang puot na ito? Iniunat ni Richard ang isang mapanlinlang na kamay at marahang hinaplos ang ulo ni Mateo na parang nakaraan. Maliban na lang, ang kasalukuyang Richard ay isang natitirang kaluluwa na walang katawang tao. Paano niya naaapektuhan si Mateo? Gayunpaman, tila hindi ito ikinabahala ni Richard. Kahit na dumaan ang kamay niya kay Mateo at walang nahawakan, makikita pa rin sa mukha niya ang isang masayang ngiti. Nang makita ang eksenang ito, parang may kutsilyong pumipitik sa puso ni Mateo. "O Matthew, ang iyong muling pagkabuhay ay hindi isang biyaya ng langit. Si Ama ang gumamit ng isang banal na lihim na sining ng kaluluwa upang ipadala ka sa mababang kaharian. Ngunit hindi ka ipinadala ni Ama sa mababang kaharian upang umasa na gugugulin mo ang iyong mga araw na nabubuhay sa puot at mabulag ng puot. Sa ganoong paraan, ikaw ay magiging isang makina para sa paghihiganti. Hindi iyon ang resulta na gusto kong makita." Bumantong hininga si Richard at sinabi. Nanginig si Mateo, at ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwala. Ang kanyang muling pagkakatawang tao ay dahil sa paggamit ng kanyang ama ng isang mahusay na mahiwagang kakayahan. Paano? Paano ito naging posible? Gayunpaman, biglang may naisip si Mateo at agad na nabalisa na nagsalita, "Ama, dahil mayroon kang ganitong uri ng kapangyarihan, inayos mo rin ba ang iyong sarili para magkatawang tao?" "Saan ka nagkatawang tao?" "Ako. Hahanapin kita." Ngumiti si Richard at sinabing, "Masyado kang nag-iisip, Matthew. Matagal nang nagplano si Carson, paano niya mabibigyan ng pagkakataon si Ama na makatakas ang aking banal na kaluluwa? Noon, ginamit na ni Ama ang lahat ng aking pagsisikap para paalisan ka. Dahil lamang sa minamaliit niya ang lakas ni Ama kaya ko nabigyan ka ng maliit na pagkakataon na mabuhay. Noong panahong iyon, halos tuluyan na niyang dinurog ang aking banal na kaluluwa.
Ito ay nasa isang napakahina at mahinang estado, ngunit hindi ito naglaho. Ito ay dahil lamang sa hindi napansin ng kanyang banal na kaluluwa ang aking presensya. Kaya naman, nagtago ako sa loob ng kawalan at naghintay hanggang sa patayin kanya para magsagawa ng isang makapangyarihang panlilinlang na lihim na sining para isipin niya na naglaho na ang iyong kaluluwa. Pagkatapos ay dinala ng aking natitirang kaluluwa ang iyong banal na kaluluwa upang lumipat sa kawalan at pumasok sa lower realms. Ngayon lang alam ni Mateo na ang kanyang reinkarnasyon ay hindi aksidente, kundi isang mahinang hibla ng pag-asa na hinanap para sa kanya ni Richard na isinasapanganib ang tuluyang pagkaubos ng kanyang banal na kaluluwa. Madali itong inilarawan ni Richard, ngunit ramdam na ramdam ni Mateo ang panganib noon. Hindi mababa ang banal na kaharian ng kaluluwa ni Carson, at imposibleng hindi niya matuklasan ang isang natitirang kaluluwa. Kinailangang malampasan ni Richard ang pagsisiyasat ni Carson at magtago, at kailangan din niyang isagawa ang sikretong sining upang isipin ni Carson na patay na si Mateo. Pagkatapos ay winasak niya ang kawalan upang dalhin si Mateo sa mababang kaharian. Ang prosesong ito ay isang napakalaking pag-ubos sa banal na kaluluwa. Kung hindi para iligtas siya, si Richard ay may kakayahang tumakas ng mag-isa. Sa banal na kaharian ng kaluluwa ni Richard, ang muling pagkakatawang tao ay hindi isang bagay na mahirap. Gayunpaman, hindi ito ginawa ni Richard. Sa halip, ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya upang mag-iwan ng manipis na hibla ng pag-asa para sa kanya. Ito ang pagpiling ginawa ng isang ama bago siya namatay. Ang pagmamahal ng isang ama na parang mga bundok at karagatan, paano ito dapat suklian ni Mateo? Wala siyang pagkakataon. Kung kaya niya lang, mas gugustuhin pa ni Mateo na siya ang namatay. Pero alam ni Mateo na hindi na kayang magtagal pa ang natitirang kaluluwa ng kanyang ama. Ang pamamaalam na ito ay magiging panghabang buhay. Papa, ako. Nang matapos magsalita si Richard, nabulunan na si Mateo sa sobrang hikbi. Walang mas nakakakilala sa isang lalaki kaysa sa sarili niyang ama. Hindi kailanman pinagdudahan ni Richard ang pagiging magalang ng kanyang anak. Kaya naman, ngumiti siya at sinabing, Matthew, hindi sinabi sa iyo ni Ama ang lahat ng ito para pag-isipan mo ang paghihiganti at kung ano-ano pa. Nais ko lang malaman mo na umaasa lamang si Ama na mabubuhay ka ng maayos at hindi maging isang makinang naghahanap ng paghihiganti. Pero napakataksil ni Carson. Hahayaan na lang ba natin ang mga bagay-bagay ng ganito? Tanong ni Mateo na parang ayaw na ayaw pa. Umiling si Richard at sinabing, hindi iyon ang ibig sabihin ni Ama. Alam ko rin na hindi ko mapipigilan ang iyong paghihiganti. Mayroon kang mga alaala ng iyong nakaraang buhay. Ang pag-akyat sa banal na kaharian sa hinaharap ay tiyak. Makikilala mo rin si Carson sa kalaunan. Ngunit ayaw ni Ama na ikaw ay tuluyang mabalot ng puot. Ano ang pagkakaiba ng isang katulad mo sa isang naglalakad na bangkay? Kung talagang papatayin mo si Carson, ang iyong buhay ay tuluyang mawawala ng kahulugan. Sa oras na iyon, mawawala ka rin sa iyong sarili, at ang iyong cultivation realm ay hindi na rin uusad. Matthew, kailangan mong ihinto ang iyong mga hakbang upang bigyang pansin ang mga taong nakapaligid sa iyo. Huwag mong bigon ang kanilang mga inaasahan sa iyo. Ikaw. Hindi na si Matthew ngayon. Nanginginig ang isip ni Mateo. Ang mga larawan ni Henry, Helena, Laika, Rosie, Sandra Taylor, Oliver, Marson, ay hindi sinasadyang lumitaw sa kanyang ulo. Tama. Hindi na ako si Matthew. Ako na ngayon si Mateo. May pamilya ako, mga guro, at mga kaibigan. Huminga ng malalim si Mateo at tumango ng seryoso. Ama, naiintindihan ng batang ito. Manahimik ka, anak mo pa rin ako, Matthew. Gayunpaman, anak din ako ni Henry at Helena, Mateo. Hindi ko. Bibiguin kayong lahat. May ngiti sa mga mata ni Richard. Malinaw na tuwang-tuwa siya sa kanyang anak. Sa katunayan, lagi na siyang natutuwa sa kanyang anak simula pa noong ito ay isinilang. Kahit pinaghiwalay sila ng buhay at kamatayan ngayon, sapat na para sa kanya na malaman na maayos ang kanyang pamumuhay. Haha, kailan ba ako binaygo ng Matthew ko? Gayunpaman, kailangan mong mangako kay Ama, sa hinaharap kapag bumalik ka sa Divine Realm, kailangan mong kumilos ayon sa iyong kakayahan. Huwag na huwag mong gagawin ng sapilitin ang mga bagay-bagay. Bagamat maaaring makapangyarihan si Carson, imposibleng pabagsakin niya ang Medicine King Hall ng mag-isa.
Tiyak na may mas makapangyarihang tao sa likod niya. Babala ni Richard sa kanya. Tumanggaw si Mateo at sinabing, "Relax lang ama. Alam na ng batang ito ang gagawin." Ama, tiyak na papasok ang batang ito sa kaharian ng mga Diyos sa buhay na ito at makakamit ang matagal na nating inaasam mula sa ating nakaraang buhay. 152. Nang makitang binanggit ni Mateo ang deity realm, isang pananabik ang lumitaw sa mukha ni Richard. Kaharian ng mga Diyos. Tunay ngang matagal mo nang inaasam iyan. Matthew, naniniwala si Ama na kaya mong malutas ang misteryong ito na 100,000 taon na at makapasok sa kaharian ng mga Diyos. Pinili ni Richard na paniwalaan ang mga walang pakundangang salita ni Mateo nang marinig niya ito ng walang anumang pag-aalinlangan. Ama, maaari mo bang ipadala ang batang ito pababa sa lower realms upang magkatawang tao? Saang realm nga ba narating ng iyong banal na kaluluwa? Tanong ni Mateo sa kanyang puso. Napakalakas din ng banal na kaluluwa ni Mateo noong nakaraang buhay. Gayunpaman, hindi niya nagawang makamit ang reinkarnasyon. Lalo na ang pag-usapan ng pagbuhay muli ng ibang tao. Kaya naman, labis siyang nagtataka kung gaano kalakas ang ama para hayaan siyang mabuhay muli. Ngumiti si Richard at sinabing, "Basta't pinag-aaralan mo ng maayos ang Medicine God's Soul Canon, gamit ang iyong talento at persepsyon, ang pag-abot sa aking antas ay hindi mahirap." Kanon ng kaluluwa ng Diyos ng medisina. Maaari kayang ang mga gininto ang karakter na iyon ang pumasok sa aking karagatan ng kamalayan? Gulat na tanong ni Mateo. Tama. Ang banal na kaharian ng kaluluwa ni Ama ay sumikat ng husto dahil sa epekto ng pag-aaral ng Medicine God's Soul Canon araw-araw. Ganito pala. Hindi nakakapagtaka na kayang pinuhin ni Ama ang isang half-step divine pill. Kaya naman dahil ito sa pagkakaroon ng isang mystical arcane canon. Maaari kayang nakarating talaga ang divine soul ni Ama sa maamat na half-step deity realm. Labis na nagulat si Mateo sa kanyang puso. Umiling si Richard at nakangiting sinabi, "Anong half-step divine pill? Gawa-gawa lang yan ni Carson. Ang medicinal pill na yan ay mas malakas ng kaunti kaysa sa Pictier-Sham na medicinal pills. Paano ito magiging karapat-dapat na tawaging half-step divine pill? Kung tungkol naman sa divine soul realm, napakalayo ko pa rin sa half-step deity realm. Kung narating ko ang half-step deity realm, paano magkakaroon ng pagkakataon si Carson na hawakan ako?" Gayunpaman, habang mas naiintindihan ko ang Medicine God's Soul Canon, mas nararamdaman ko na ang deity realm ay malabo at mahirap unawain. Si Mateo ay dating nasa Divine King realm din. Natural niyang nararamdaman ang mythical at ilusyonaryong pang-akit ng deity realm. Pero nang marinig niya si Richard na sinasabi iyon, naramdaman niya na ang hinaharap ay mapupuno ng mga kahirapan. Napaka-mistiko ng Medicine God's Soul Canon na ito, at hindi nito talaga kayang tulungan si Ama na makapasok sa deity realm. Ama, saan mo nakuha itong Medicine God's Soul Canon? Bakit ngayon ko lang narinig yan? Tanong ni Mateo na may kuryosidad. Nakuha ni Ama ang Medicine God's Soul Canon na ito mula sa God's Fall Mountain Range. Ngunit ang Medicine God's Soul Canon na ito ay isa lamang hindi kumpletong canon. Hanggang ngayon, hindi ko rin alam ang pinagmulan nito. Noong nakuha ko ito, isa lamang itong punit-punit na libro, napakaliit. Ngunit nang gamitin ko ang divine sense para siyasatin ito, ang mga gininto ang karakter na ito ay automatikong tumatak sa aking divine soul. Hindi ko rin ito nakuha muli. Maaari ko lamang itong pag-aralan araw-araw hanggang sa ang aking divine soul realm ay magkaroon ng ilang tagumpay, pagkatapos noon ay halos hindi ko na makontrol ang mga gininto ang karakter na ito, paliwanag ni Richard. Sa totoo lang, ito ang God's Fall Mountain Range. Hindi nakakapagtaka. Mga 10 taon na ang nakalilipas bago namatay si Ama, nakipagtulungan kayo sa maraming powerhouse ng Divine King para sama-samang pasukin ang Godfall Mountain Range. Natatakot ako na ang Medicine God's Soul Canon ay nakuha noon, hindi ba? Mukhang napagtanto ni Mateo. Ang mga eksperto sa Divine King ay tunay ngang mga pinakamataas na nilalang sa Divine Realm. Gayunpaman, hindi naman sila malayang makakapaglakbay kahit saan sa mundo. Sa Divine Realm, may ilang mga ipinagbabawal na lugar. Kahit na pumasok ang mga eksperto ng Divine King, isang sandali lamang ng kapabayaan ay may panganib na mapahamak. Isa na roon ang kabundukan ng God's Fall.
Gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, isang lugar kung saan kahit ang mga powerhouse ng deity realm ay kailangang mapahamak, ano ang ibinilang ng mga eksperto ng Divine King. Siyempre, may isa pang kasabihan tungkol sa God's Fall Mountain Range. Hindi mabilang na mga taon na ang nakalilipas, isang mapang wasak na digmaan ang naganap sa lugar na iyon. Ang mga kalahok sa malaking digmaan ay pawang mga makapangyarihang deity realm. Sa labanang iyon, maraming eksperto sa deity realm ang napatay. Kaya naman, ang lugar na iyon ay kalaunan ay tinawag na God's Fall Mountain Range. Ngunit napakaraming panahon na ang lumipas. Kung aling kasabihan ang totoo, hindi na ito matukoy. Isa lang ang sigurado, ang Godfall Mountain Range ay isang lubhang mapanganib na lugar ngunit isa rin itong lugar na may napakalaking swerte. Ang Medicine God Soul Canon na ito ay maaaring isang paraan ng soul cultivation na naiwan ng isang eksperto sa deity realm. Tumango si Richard at sinabing, tama, nakuha mo na ito noon. Nakita mo na rin ang Medicine God Soul Canon at dapat ay naiintindihan mo na ang kaakit-akit nito. Hindi ko rin maintindihan ang mga gininto ang karakter na ito noon, kaya pansamantala kung hindi sinabi sa iyo. Kalaunan, noong plano kong ibigay sa iyo ang Medicine God Soul Canon, nangyari ang hindi inaasahang pangyayaring iyon. Hay! Tunay ngang ginagawa ng tadhana na tanga ang mga tao. Gamit ang iyong talento, kung bibigyan ka ng ilang daang taon para maunawaan ang Medicine God Soul Canon, maaari mo talagang makamit ang half-deity realm. Para sa mga eksperto sa Divine King, ang ilang daang taon ay hindi maituturing na mahaba. Maaaring ito ay ang tagal lamang ng isang pag-urong. Dahil binigyan ni Richard si Mateo ng limitasyon sa loob lamang ng ilang daang taon, kitang-kita kung gaano siya katiwala sa talento ng kanyang anak. Pero nang marinig iyon ni Mateo, sinabi niya, Ama, marahil ang buhay na ito ang aking pagkakataon. Sa aking nakaraang buhay, napabayan ko ang landas ng pakikipaglaban. Kahit na nakuha ko ang Medicine God Soul Canon, maaaring hindi ko maabot ang half-deity realm. Sa buhay na ito, ibubuhos ko ang aking puso sa landas ng pakikipaglaban at susundan ang walang kapantay na deity realm. Talagang hindi ko bibiguin, Ama. Ngumiti si Richard at sinabing, syempre hindi ako mabibigo. Naobserbahan na ni Ama ang iyong bagong katawan. Napakahusay mong nagel inang, at ang iyong pundasyon ay napakatibay din. Nakapagtipon ka ng 9 na patak ng espiritu, at ang pagbabago ng banal na kaluluwa ay napakaganda rin. Hanggat matatag kang sumusulong, ang pagpasok sa deity realm sa hinaharap ay tiyak na hindi isang panaginip. Sige, malapit nang matapos ang oras. Dapat nang umalis si Ama. Sa hinaharap kapag wala si Ama sa iyong tabi, kailangan mong alagaan ang iyong sarili. Habang nagsasalita siya, lalong nanghihina ang katawan ni Richard. Ito ang senyales ng isang natitirang kaluluwa na malapit ng maglaho. Muling nanlabo ang mga mata ni Mateo. Halos hindi na muling nagkita ang mag-ama, ngunit panandalian lang ang lahat. Ang pamamaalam na ito ay panghabang buhay. Pilit na sinubukan ni Mateo na hawakan si Richard, ngunit paano niya maaabot ang isang natitirang kaluluwa na malapit ng mawala? Huwag kang mag-alala, Ama. Malaki na ang batang ito. Aalagaan kong mabuti ang sarili ko. Tiyak na papasok ako sa deity realm sa hinaharap. Kahit na kailangan kong gawin ang lahat, tiyak na hahanap ako ng paraan para buhayin ka. Sabi ni Mateo habang lumuluha. Haha, utu-utu kang bata. Ang buhay at kamatayan ay itinakda ng langit. Kailangan mo lang mamuhay ng maayos para sa iyong sarili at sapat na iyon. Ang natitirang kaluluwa ni Richard ay unti-unting nanghihina, lumalabo, at sa wakas ay naglaho sa kawalan. Nauling makitang iniwan siya ng kanyang ama, parang may kutsilyong pumipitik sa kanyang puso si Mateo. Kinamumuhian niya ang kanyang sarili dahil sa pagiging masyadong mahina. Kung taglay niya ang dating lakas ni Ama, tiyak na mahahawakan niya ang banal na kaluluwa ni Ama at mabubuhay pa ito muli. Pero sa ngayon, wala siyang magawa. Muling naranasan ni Mateo ang ganoong uri ng matinding kawalan ng kakayahan. Ayaw na ayaw niya sa ganitong pakiramdam. Ako, si Mateo, ay dapat talagang tumungo sa kaharian ng mga Diyos sa buhay na ito. Ang mga walang pusong kalangitan ay tinatrato ang lahat bilang mga asong dayami. Ako, si Mateo, ay kailangang umukit ng sarili kong dakilang daw at labanan ang langit na ito. Sa puntong ito, bumalik na sa realidad si Mateo. Napaungol si Mateo sa kalangitan.
Sa puntong ito, sa wakas ay natapos na ang tagumpay ni Mateo sa Spirit Condensation Realm. Ang penomenong langit at lupa ay naglaho na parang hindi kailanman lumitaw. Dinala ni Affleck ang walang malay na si Sandra at si Yishan sa harap ni Mateo. Hindi pa lubusang nakakabawi si Mateo mula sa kanyang kalungkutan. Nang makita si Yishan, hindi sinasadyang lumakas ang kanyang balak na pumatay. 154. Ako. Anong nangyari sa akin? Mateo. Ayos ka lang. Ang galing. Dahan daw ang nagising si Sandra. Nang makitang ligtas at maayos si Mateo, hindi niya napigil ang matuwa ng husto. Hindi namamalayan, ang pag-aalala ni Sandra kay Mateo ay naging isang hindi sinasadyang ugali na. For her, para lang itong makaabot sa Spirit Condensation Realm. Ano kayang mangyayari? Pilit na pinigilan ni Mateo ang kalungkutan sa kanyang puso at sinabing may pilit na ngiti. Pero tinakot mo talaga ang mga tao ngayon lang. Gumugulong-gulong ka sa lupa habang nakahawak sa ulo mo, akala ko pa nga ikaw. Nakita ko ang nakababahalang itsura mo at gusto kong lumapit para tulungan ka, pero nawalan ako ng malay dahil sa lalaking ito. Humph! Itinuro ni Sandra si Affleck at sinabing may hindi magandang tingin. Kung hindi lang dahil sa sobrang lakas ni Affleck, malamang ay naihampas na niya ang kanyang espada sa oras na ito. Tama siya sa hindi kanya pagpayag na pumunta rito, kaya huwag mo na siyang sisihin pa. Iba ang aking banal na pagbabago ng kaluluwa sa iba. Makakaranas ako ng isang uri ng espesyal na binyag, kaya naman napakasakit nito. Kanina, ang ilang dosenang talampakan na radio sa paligid ko ay lubhang mapanganib. Ang iyong banal na kaluluwa ay magdurusa sana kung bigla kang lumapit, paliwanag ni Mateo. Tumingin si Sandra kay Mateo nang may paghihinala at pagkatapos ay tumingin kay Affleck. Talaga? Siyempre totoo iyan. Kung hindi, mararamdaman mo ang lakas ng aking kaluluwa, at malalaman mong hindi mali ang sinabi ko. Habang nagsasalita siya, inilabas ni Mateo ang kanyang lakas ng kaluluwa. Malinaw na naramdaman ni Affleck at Sandra ang pag-agos ng lakas ng kaluluwa. Ikaw. 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 Talaga bang direktang nakalusot sa lakas ng kaluluwa ng isang middle rank na alchemy master? Parang nakakita ng multo ang mukha ni Sandra. Maging ang kanyang pananalita ay nauutil. Sa tabi, hindi rin ito inaasahan ni Affleck. Kumislap ang dalawang mata ng unggoy. Malinaw na nagulat din siya. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang lakas ng kaluluwa ng isang martial artist ay sumusunod sa kanilang cultivation realm. Ang antas ng cultivation ay magkakaroon ng katumbas na lakas ng kaluluwa, bukod sa mga taong may natural na makapangyarihang divine souls. Bago pa man makalusot si Mateo, ang kanyang banal na kaluluwa ay halos kapareho ng karaniwang tao. Kahit na dumaan siya sa banal na pagbabago ng kaluluwa, dapat ay hanggang sa antas lamang ito ng mababang ranggo na lakas ng kaluluwa ng alchemy master. Paano niya direktang magkakaroon ng lakas ng kaluluwa ng middle rank na alchemy master? Ngumiti si Mateo at sinabing, hindi ba't sinabi ko lang kanina? Ang aking banal na pagbabago ng kaluluwa ay naiiba sa iba. Dahil naranasan ko ang napakasakit na binyag ng banal na kaluluwa, ang aking natamo ay natural na higit pa sa iba. Pero, kung mayroon kang middle rank na lakas ng kaluluwa ng alchemy master, hindi ba't direkta mong mapipino ang mga high grade na tier 2 medicinal pills? Gulat na bulalas ni Sandra. Naalala niya na kayang pinuhin ni Mateo ang tier 2 medicinal pills noong nasa 4th level Essence Tree Realm pa siya. Kung gayon, hindi ba ibig sabihin noon ay mayroon na siyang lakas ng isang high rank alchemy master sa kasalukuyan? Hindi ba't napakabilis nito? High grade tier 2. Kahit hindi ko maabot ang middle rank na alchemy master soul strength, hindi rin iyon problema. Para kay Mateo, ang mga medicinal pills na ito mula sa estado ng Novaria ay walang anumang hamon. Napakadali lang ang pagpino ng mga high-grade tier 2 medicinal pills. Ang tunay na hamon ay ang mga medicinal pills na lumampas sa high-grade tier 2. Kung ang soul strength ni Mateo ay hindi nagkaroon ng breakthrough, maaaring may ilang kahirapan sa pagpino nito. Tutal, ang tier 2 medicinal pills ay mas mahirap kaysa sa tier 1 medicinal pills. Mas lalo pang tumataas ang antas ng pagpipino ng medicinal pills, natural na tumataas din ang kahirapan.
Huminga ng malalim si Sandra bago sinabing, talagang tama ang sinabi ni Ishan. Natigilan si Mateo at nagtanong, ano ang sinabi niya tungkol sa akin? Kakaiba ka. Kakaiba. Kakaiba. Bihira para kay Sandra na kilalanin ang sinabi ni Ishan dahil ang bawat nangyari sa katawan ni Mateo ay hindi mailalarawan gamit ang salitang normal, kaya't mailalarawan lamang ito gamit ang freak. Tumawa si Mateo at sinabing, napakabihirang maging ganito kataas ang pagtingin sa akin ni Ishan. Para pasalamatan siya, bibigyan ko siya ng pagkakataong lumaban ng patas. Labis na nagulat si Sandra nang marinig iyon at mabilis na sinabi, hindi mo talaga siya makakalaban ng isa-isa, di ba? Nakalusot ka lang. Dahil nandito kami ni Afflex, hindi mo kailangang magpaapekto sa personal mong nararamdaman. Ang ibig sabihin noon ay malinaw na hindi si Mateo ang katapat ni Ishan. Hindi mali ang iniisip ni Sandra. Bagamat alam niyang napakalakas ni Mateo at tiyak na mas kahanga-hanga pa siya matapos makarating sa Spirit Condensation Realm, kakatapos lang niya palang makarating doon, at si Ishan ay 3 minor realm na mas mataas sa kanya. Hindi madaling mababayaran ang distansyang ito. Alam ni Sandra na pagkatapos ng Spirit Condensation Realm, ang pagtalon sa ranggo patungo sa labanan ay magiging mas mahirap dahil mas malaki ang pagkakaiba sa pagitan ng bawat minor realm. Ang isang 3 patak ng Spirit Liquid sa First Level Spirit Condensation Realm at isang Second Level Spirit Condensation Realm na parehong nakapagpa-condensate ng 3 patak ng Spirit Liquid, ay mayroong kabuoang 3 patak ng Spirit Liquid na pagkakaiba sa pagitan nila. Nangangahulugan din ito na ang pagkakaiba sa dami ng enerhiya ng asensya sa pagitan nila ay 100%. Napakahirap tumbasan ang ganitong uri ng pagkakaiba nang walang mga pamamaraang sumusuway sa langit. Sa pagitan ni Mateo at Ishan, mayroong isang buong agwat sa 3 maliliit na kaharian sa pagitan nila. Mayroon pang ang isang maliit na yugto sa pagitan. Napakalaki ng pagkakaiba sa pagitan. Ngumiti lang si Mateo at sinabing, relax ka lang, alam ko ang ginagawa ko. Sa sandaling iyon, unti-unting nagising si Ishan. Nang makitang sinusuri siya ni Mateo ng may masamang balak, nang inig ang puso niya ng walang dahilan. Tara na, Ishan. Sabi ko bibigyan kita ng pagkakataong makipagdulo sa akin. Ngayon, magsasagawa tayo ng one-on-one deathmatch. Malakas ang dating ng mga salita ni Mateo na para bang nagpapakita siya ng paghamak sa lahat. Ikaw. Gusto mo ba talaga akong makalaban ng isa-isa? Malinaw na hindi rin naniwala si Ishan. Napakalinaw ng kalamangan ni Mateo dito. Hindi naman talaga kailangang gawin ang ganitong kalokohan. Ano? Ayaw mo. Naging malamig ang tono ni Mateo. Payag ako. Siyempre, payag ako. Mabilis na tugon ni Ishan. Sa puntong ito, wala na siyang ibang pagpipilian. Dahil si Mateo mismo ay tanga, hindi ba't magiging kasing tanga rin siya ni Mateo kung hindi niya susunggaban ng mabuti ang pagkakataong ito. Nag-aalala lang siya na baka gamitin lang siya ni Mateo para sukatin ang lakas niya, at baka mapatay pa rin siya ni Afflex sa huli. Kung siya iyon, tiyak na gagawin niya iyon. Hindi mo kailangang mag-alala. Hindi aatake sina Afflex at Senior Apprentice Sister Nolan. Hanggat kaya mo akong patayin, maaari ka nang umalis sa lugar na ito. Pipigilan ko si Afflex kay Senior Apprentice Sister Nolan at hindi ko hahayaang umatake siya. Naunawaan ni Mateo ang pag-aalala ni Ishan at mahinahong sinabi. Mateo, ikaw. Agad na tumalon si Sandra ngunit pinigilan siya ni Afflex. Hindi napigilan ni Ishan ang maging labis na tuwa nang makita ang eksenang ito. Masyadong malungkot ang mga araw na ito para sa kanya. Dahil halos 20 taon na siyang nabuhay, ngayon lang siya nakaranas ng ganitong kawalan ng katarungan. Haha! Mateo, ikaw mismo ang humingi niyan, kaya huwag mo akong sisihin kung hindi ka nagtimpi. Hindi ka naman sapat na inosente para isipin na ikaw talaga ang katapat ko matapos mong makapasok sa Spirit Condensation Realm, di ba? Hindi na tamang oras ang one-on-one para maging training partner. Tumawa ng malakas si Ishan. Walang pakialam na sabi ni Mateo, ang daming kalokohan. Sige na. Hinahanap mo ang kamatayan, Mateo. Nagngingit-ngit si Ishan at sinuntok si Mateo. Kung dati, tiyak na iiwasan ni Mateo ang suntok na ito sa unang sandali pa lang.
Ngunit ngayon, hindi na tumakbo o umiwas si Mateo, direkta siyang sumugod gamit ang isang 8-layer wave. Nagbanggaan silang dalawa. Ugong. Pagkatapos ng matinding banggaan, umatras ang dalawa ng ilang hakbang. Isang hindi makapaniwalang pagkabigla ang bumalot sa mukha ni Ishan. Hindi ba't kaka-rating mo lang sa spirit condensation realm? Paano ka naging ganito kalakas? 155. Pamilyar na pamilyar si Ishan sa mga galaw ni Mateo. Nagpapatong-patong na alon, patong-patong na palad, ikawalong patong-patong na alon. Ngunit ang tanong ay paano magkakaroon ng ganito kalakas na kapangyarihan ang ikawalong layered wave. Hindi naman talaga ito nalalagay sa alanganin kapag nabangga sa palad niya. Gaano man kalakas ang 8th layered wave, isa lamang itong tier isang martial technique. Kaka-rating lang ni Mateo sa spirit condensation realm. Ang isang first level spirit condensation realm na gumagamit ng tier isang martial technique ay maaari pa ring makipagtabla sa isang martial artist na tulad niya sa 4th level spirit condensation realm. Kailan pa naging ganito kalakas ang tier isang martial techniques? Kailan pa naging ganito kalakas ang mga first level spirit condensation realms? Kumunat ang noo ni Mateo at sinabing may pagkadismaya, sa totoo lang, hindi na angkop ang tier isang martial techniques. Kaka-rating lang ni Mateo sa spirit condensation realm. Bukod sa movement technique na spirit void shattering space, lahat ng kanyang martial techniques kasama na ang absolute yang finger ay pawang tier isang martial techniques. Ang paggamit ng tier isang martial technique para labanan ang isang 4th level spirit condensation realm ay malinaw na hindi sapat. Mukhang pantay ang laban na iyon ngayon, ngunit sa totoo lang, siya ay nasa isang malinaw na kawalan. Mas malakas ang tama ni Mateo kaysa kay Ishan. Mas malayo rin ang distansya ng kanyang pag-atres. Nakanganga rin si Sandra nang makita ang eksenang ito at hindi na nagpumigla sa mga bisig ni Afflex. Napakalinaw na ang eksenang ito ay nagbigay sa kanya ng katulad na malaking pagkabigla. Kahit na ang palad na iyon mula kay Ishan ngayon ay hindi ang pinakamalakas niyang galaw, hindi niya napigilan ang anumang lakas. Middle rank tier 2 martial technique kasama ang lakas ng 4th level spirit condensation realm. Kahit gaano pa ito tingnan, ang kalalabasan ay dapat na malubhang nasugatan si Mateo at sumuka ng dugo. Gayunpaman, umatras lamang si Mateo ng ilang hakbang. Biglang may naisip si Sandra at malakas na nagtanong, Mateo, ilang patak ng spirit liquid ang nakondense mo? Habang nagtatanong si Sandra, pinakinggan din ni Ishan ang kanyang mga tainga. Nagtataka rin siya kung 7 patak ba o 8 patak. Hindi lumingon si Mateo at casual lang na sinabi, 9 na patak. Nanlaki ang mga mata ni Ishan. Ni 9 drops. Imposible. Paano nga ba may isang taong kayang maglabas ng 9 na spirit liquid drop sa mundong ito nang hindi sumabog ang dantian nito? Mahinahong sinabi ni Mateo, hindi mo alam, hindi ibig sabihin na wala. Ang estado ng Novaria ay isa lamang maliit na lugar. Isa ka lamang toloka sa ilalim ng balon. Anong klaseng biro yan? Hindi ako naniniwala. Toloka sa ilalim ng balon. Sinabi mo yan na parang hindi ka taga Novaria. Haha, alam ko, 7 patak lang siguro ang naipon mo at gusto mong magpaganda. Alinman dyan, sinusubukan mong linlangin ang isip ko. Hindi naman sa ayaw maniwala ni Ishan, pero dahil ang 9 na patak ng spirit liquid ay talagang mas mythical pa kaysa sa alamat. Sa pananaw niya, imposibleng lumitaw ito. Gayunpaman, sinabi ni Mateo na nakapagpakulo siya ng 9 na patak ng spirit liquid, na sumire sa ganap na kaalaman ni Ishan. Kaya naman, pinili niyang huwag maniwala. Pero sa kaibuturan ng puso ko, isang bagong boses ang nagsasabi kay Ishan na totoo ang sinabi ni Mateo. Kung hindi, paano maipapaliwanag kung bakit kayang ipares ni Mateo ang isang tier isang martial technique sa kanyang first level spirit condensation realm at maging pantay ang pagkakapare sa kanya. Kahit hindi pa nakakita si Ishan ng 7 spirit liquid drops martial artists, alam niyang imposibleng magkaroon ng ganito kalakas na lakas ang 7 spirit liquid drops martial artists. Ibig sabihin, nakapagpatak si Mateo ng kahit 8 patak ng spirit liquid, marahil pati na rin ang 9 na patak na ayaw aminin ni Ishan. Nagsasabi lang ako ng totoo, hindi para paniwalaan ka. Hindi mahalaga kung maniwala ka o hindi.
Hindi magbabago ang resulta, walang pakialam na sabi ni Mateo. Humph. Hindi ako naniniwala sa'yo kung ganoon. Kahit gaano ka pa kahalimaw, nasa first level spirit condensation realm ka lang. Kaya mo ang labanan ang langit. Galit na sabi ni Ishan. Pagkatapos noon, sumugod si Ishan at bumangga kay Mateo. Mabilis at sukdulan ang mga teknik ng paggalaw ng dalawa. Naging dalawang sunod-sunod na imahe ang mga ito at walang tigil na naglaban. Sa isang iglap, nakalagpas na sila sa 12 palitan ng mga salita. Hindi na kailangang sabihin pa ang teknik sa paggalaw ni Ishan. Nagsanay din siya ng isang mataas na antas na teknik sa paggalaw na tier 2 na hindi naman bababa sa spirit swallow dance ni Sandra. Gayunpaman, matapos makalusot si Mateo sa spirit condensation realm at makuha ang suporta ng napakalaking enerhiya ng asensya, lumitaw din ang tunay na kapangyarihan ng unang yugto ng spirit void shattering space. Mas mabilis pa nga ng kaunti ang bilis niya kaysa kay Yishan. Hindi masabi ng mga tagalabas, ngunit ang mga pandaman ni Yishan ay walang kapantay na kailanawan. Dahil lang sa maliit na bahaging iyon, ang kanyang atake ay halos kalahating bit na mas mabagal kaysa kay Mateo. Nagresulta rin ito sa hindi niya mailabas ang kanyang buong lakas sa bawat pagkakataon. Ang 8th layer wave at absolute yang finger ni Mateo ay mga tier 1 martial techniques na may napakalaking kapangyarihan. Lalo na ang absolute yang finger, ang kapangyarihan nito ay hindi na maaaring banggitin ng sabay-sabay tulad nung nasa essence tree realm pa lamang. Bagamat hindi ito maaaring magdulot ng tunay na pinsala kay Yishan, hindi niya ito magawang iwanang walang pigil. Ginamit ni Mateo ang kalamangang ito sa kalahating atake kasama ang malakas na lakas ng absolute yang finger at ng 8th layered wave upang puwersahang labanan si Yishan at magtapos sa tabla. Ang ganitong pakiramdam ay nagpalungkot kay Yishan na parang gusto na niyang samuka ng dugo. Sa kasalukuyan, medyo pinagsisisihan niya ang malaking pusta kay Mateo. Dapat sana ay ginamit niya ang pinakamalakas niyang galaw mula pa sa simula at nilabanan si Mateo hanggang kamatayan. Sa kasalukuyang sitwasyon, hindi na posible kahit gusto pa niyang umatras sa laban. Para bang nabaliw si Mateo. Kinulit niya ito ng paulit-ulit mula simula hanggang katapusan nang hindi man lang ito binibigyan ng pagkakataong huminga ng malalim. Sus Mariosep. Hindi ko akalain na napakalakas pala ng movement technique niya. Nahulog ang loob ko sa panlilinlang niya. Tahimik na mura ni Yishan habang inaayos ang mga bagay-bagay. Napakasimple lang ng iniisip niya ngayon. Ang makahanap ng pagkakataong makawala sa labanan at pagkatapos ay magpakawala ng isang malaking galaw. Gayunpaman, tumanggi lang si Mateo na bigyan siya ng pagkakataong ito. Ang kasalukuyang si Mateo ay parang isang matandang toro na hindi nakakaramdam ng pagod. Lahat ng kanyang mga galaw ay sumalubong sa katawan ni Yishan na parang isang nagngangalit na bagyo. Dahil kakahiwalay lang magpakailanman sa kanyang ama, ang puso ni Mateo ay puno ng walang hanggang kalungkutan. Ginawa niyang lakas ng labanan ang kalungkutang ito at ibinuhos ang lahat sa katawan ni Yishan. Ang kasalukuyang Yishan ang siyang target lamang upang ilabas ang emosyon sa kanyang puso. Ganito lang, nakapagpalitan silang dalawa ng mahigit 100 bala sa loob lamang ng 100 hininga. Boom! Isa na namang pag-aaway, ngunit sa pagkakataong ito ay naghiwalay na ang dalawa. Sa wakas ay tumigil na si Mateo sa pakikipag-ugnayan kay Yishan. Halos mailabas na ang mga negatibong emosyon sa kanyang puso. Matapos maghiwalay, hingal na hingal ang dalawa. Malinaw na ang ganitong mga madalas na pag-aaway ay nakakaubos ng kanilang tibay at enerhiya. Matapos huminga ng ilang beses, unang nakabawi si Yishan. Galit na galit niyang sinabi kay Mateo, "Mateo, huwag mong isipin na kahanga-hanga ka dahil lang sa mabilis ang iyong teknik sa paggalaw. Kung may kakayahan ka, subukan mong putulin itong galaw ko para makita ko." Pagkatapos, itinaas ni Yishan ang 2 palad patungo sa kalangitan. Ito mismo ang panimulang galaw ng Heaven Flipping Palm. Nasa 4th level spirit condensation realm na si Yishan. Hindi na maaaring banggitin ang pagpapakita ng Heaven Flipping Palm ngayon kasabay ng sa akademya. Isang kamangha-manghang aura ang lumabas. Pakiramdam ng mga tao ay nahati ang langit at nahati ang lupa. Huminga ng malalim si Mateo at inalala ang kanyang nararamdaman.
Inilabas niya ang Kanghua Sword at mahinang sinabi, tapos na ang warm-up exercise. Ngayon, pauuwiin na kita dala ang 9 sword stance na natapos dahil sa pagpatay sa inyo. Pagkatapos, nahati ang kanyang anino, at siyam na Mateo ang lumitaw sa harap ni Yishan. Hindi sinasadyang nanliit ang mga mata ni Yishan nang makita niya ang sitwasyon. Hindi niya inaasahan na itinatago pa rin pala ni Mateo ang isang napakalakas na galaw. Sandali lamang ang itinagal ng laban ni Changwon. Noon, nakikipaglaban siya kay Sandra at hindi niya nasaksihan kung paano naiwasan ni Mateo ang pagpatay. Gayon din, sa mga sumunod na spar, hindi rin ginamit ni Mateo ang galaw na ito. Kahit paano pa ito tingnan, ang siyam na anino ay nagbigay kay Yishan ng napakalaking pagkabigla. 156. Isang nakakatakot na layunin sa espada ang lumabas din, sumalungat sa aura ni Yishan. Hindi naman talaga ito nalalagay sa alanganin. Malakas ang kutob ni Yishan sa balak nitong gumamit ng espada. Noon, para kay Rosalind, si Yishan ay inilagay sa isang kaawa-awang kalagayan ni Mateo. Ito ay dahil sa tinamaan ng kanyang balak na gumamit ng espada. Gayunpaman, ang kasalukuyang Asher Deeper Floating Zero Sword Art ay hindi na maaaring mabanggit ng sabay-sabay gaya ng orihinal na anyo nito ngayon. Napakataas ng sword intent realm ni Mateo. Wala lang siyang essence energy na kapantay nito. Ang Mateo ngayon ay nakarating na sa spirit condensation realm at nakapagpalabas ng siyam na patak ng spirit liquid. Ang pagpapakita ng lakas ng Asher Deeper Floating Zero Sword Art ay natural na mas mataas ng ilang antas kaysa sa kung ano ito sa Essence Chi realm. Hindi na pumili si Mateo ng diretsyo nang isagawa niya ang 9 sword stance sa pagkakataong ito, sa halip, ito ay siyam na magulo na figure. Matapos makumplito ang 9 sword stance, malayang naipakita na ni Mateo ang siyam na silhwete na ito at malayang na-control din ang tiyempo ng pagbitaw ng mga sinag ng espada. Sa ganitong paraan, ang lakas ng 9 sword stance ay magiging mas malakas. Ang mga sinag ng espada na pinakawalan ng siyam na magulong anino ay magiging mas mahirap ipagtanggol kaysa kung pumila sila ng sunod-sunod. Gayon din, malaya nang maiaayos ni Mateo ang buong tagal ng paglabas ng sword beam ayon sa sitwasyon ng kalaban. Ang pagbabagong ito sa ritmo ang pinakamahirap na bantayan. Kung ang kalaban ay hindi naman mas malakas kaysa kay Mateo, paano nila maipagtatanggol ang pangalawang sinag ng espada kung isang sinag lang ng espada ang kanilang naharang at hindi pa nakakapag-ipon ng panibagong lakas? Ito ang pinakamagandang aspeto ng 9 sword stance na nilikha ni Mateo. Ang malakas na sword intent na sinasabayan ng iba't ibang atake ay maaaring magpasigla muli sa kapangyarihan ni Mateo. Naramdaman agad ni Yishan na hindi tama ang mga bagay-bagay. Pero sa ngayon, para itong isang palasong may butas na kailangang pakawalan. Dahil hindi niya matukoy kung alin ang tunay na katawan ni Mateo, diretso na lang siyang tatama gamit ang hangin mula sa kanyang palad. Gamit ang kanyang makapangyarihang lakas na 4th level spirit condensation realm, direkta niyang madudurog si Mateo. Kahit na nakapagpa-condensate si Mateo ng siyam na patak ng spirit liquid, napakalaki pa rin ang pagkakaiba sa pagitan ng mga ito. Kung hindi niya gagamitin ng maayos ang kalamangang ito, wala siyang pagkakataong manalo ngayon. Ang Heaven Flipping Palm mismo ay may taglay na hindi kapani-pani walang kapangyarihan. Sa tier 2 martial techniques ng Sullivan family, isa rin itong pinakamataas na antas ng pag-iral. Matapos makarating sa Spirit Condensation Realm, nanalig si Yishan na maaari siyang umasa sa Heaven Flipping Palm para durugan ang mga martial artist ng 5th level Spirit Condensation Realm. Tunay ang henyo si Yishan. Mayaman din ang kanyang karanasan sa mga kritikal na sitwasyon at hindi siya katulad ng mga bulaklak na tumutubo sa greenhouse. Pero nakalulungkot. Nakilala niya si Mateo. Nang handa na siyang pakawalan ang Heaven Flipping Palm, biglang nawala ng malay ang kanyang utak. Ang kanyang banal na kaluluwa ay nalubog sa isang disorientasyon at malabong estado. Gayunpaman, mabilis na nagkamalay si Yishan. Maliban na lang sa kapag nagpalitan ng suntok ang mga eksperto, ang iglap ng pagkaantala ay sapat na para magdulot ng kapahamakan. Sumipol ang siyam na sinag ng espada at nakasisilaw na dumating sa harap ni Yishan. Saka lang nagkamalay si Yishan sa oras na ito. Huli na para gamitin ang kanyang lakas para depensahan ang sarili.
Swoosh, swoosh, swoosh. Siyam na sinag ng espada ang tumama ng matatag sa katawan ni Yishan at agad na sinira ang kanyang enerhiyang pangproteksyon na sumire sa kanyang mga panloob na organo. Ano ang nangyari? Ito ang huling naisip ni Yishan. Pero hindi niya malalaman kailanman. Napalunok ng malalim si Sandra at medyo natuyo ang kanyang pakiramdam. Ano ba ang nangyari ngayon lang? Gusto rin talaga niyang malaman. Sa huling sandaling iyon, malinaw na nag-atubili si Yishan ng kaunti. Ang sandaling iyon lamang ang nagbuwis ng kanyang buhay. Pero sa ganoong uri ng tipan ng buhay at kamatayan, bakit siya mag-aalangan? May pagkakaiba ba ito sa pagpapakamatay? Alam ni Sandra na tiyak na ginawa iyon ni Mateo. Ngunit hindi niya alam kung anong paraan ang ginamit nito. Napag-usapan na, matapos makalusot si Yishan sa cultivation realm, pantay na niya ito. Kayang patayin ni Mateo si Yishan, kaya natural lang na may kakayahan din siyang patayin ito. Hindi namamalayang naalala ni Sandra ang 2 buwan na ang nakalipas, ang eksena kung saan muntik na niyang mapatay si Mateo. 2 buwan pa lang at naabutan na niya, at nalampasan pa nga siya. Hindi ko akalain na siya, si Sandra, ay palaging nagyayabang na isa siyang henyo. Pero sa harap ni Mateo, wala siyang kwenta. Senior Apprentice Sister Nolan. Senior Apprentice Sister Nolan. Ano yun? Tanging reaksyon lang ni Sandra matapos ang 2 magkasunod na pagtawag ni Mateo. Gabi na. Kailangan na nating umalis. 5 hanggang 6 na araw na ang nakalipas simula nang pumasok sila sa Endless Forest at mayroon pa ring 2 halamang gamot si Mateo na hindi pa niya nakukuha. Dahil naayos na ang bagay na ito, natural lang na ayaw na niyang magpatuloy pa. Kung hindi dahil sa katotohanan kailangan niyang makalusot sa Spirit Condensation Realm, matagal na sana hinayaan ni Mateo na patayin ni Affleck si Yishan at hindi niya hahayaang mangyari ang ganito karaming bagay. Sumunod si Sandra kay Mateo ng medyo malungkot, ibang-iba sa kanyang karaniwang sarili. Habang nasa daan, tahimik ang 2. Walang nagsalita. Pagkatapos ng 4 na oras, sa wakas ay hindi na nakapagpigil si Sandra at ibinuka ang kanyang bibig upang magtanong, Mateo, wala ka bang gustong itanong? Kapag gusto mong magsalita, syempre sasabihin mo. Kung ayaw mong magsalita, wala ring saysay kung magtatanong ako. Walang pakialam na sagot lang ni Mateo nang hindi lumilingon. Medyo naiinis na tinitigan ni Sandra ang likurang bahagi ni Mateo at sinabing may pagkadismaya habang nakanguso, "Sok, itong lalaking ito na hindi nakakaintindi ng mga babae. Pag-uusapan ito ng prinsesang ito, ha? Ang ama ko ay si Gavin. Ako ay Sandra. Ang tiyahin ko ay Rosie. Ang ama ko ang pinuno ng estado ng Novaria. Ayos lang ba ito? Matagal ko nang alam ito. Alam kong alam mo na, pero dapat mo man lang ipakita sa akin ang ugali mo, di ba?" Sa sobrang inis ni Sandra kay Mateo, napangiti siya at napatigil sa paghakbang para tapakan ang mga paa. Sumigaw siya ng malakas nang makita ang likuran ni Mateo, kasalanan ko ang pagtatago ng aming pagkakakilanlan sa iyo, tiyahin ko, pero may mga problema rin kami na hindi namin masabi. Napakahirap pumasok sa akademya kasama ang tiyahin ko at ang aking pagkakakilanlan. Kaya nga itinago namin ang aming mga apelyido. Noong una, plano ko ring sabihin sa iyo pagbalik namin, pero hindi ba't wala akong pagkakataon sa buong panahong ito. Huminto rin si Mateo at lumingon. Tumingin kay Sandra, bigla siyang ngumiti at sinabing, masyadong maraming iniisip si Senior Apprentice Sister Nolan. Kung mayroon talaga akong ugali, matagal na kitang iniwan at hindi pinansin at hindi tatayo rito sa pakikipag-usap sa iyo. Ang hindi pagkakaroon ng ugali ang pinakamagandang ugali. Kinagat ni Sandra ang kanyang mga labi at saka galit na sinabi, kung gayon bakit hindi mo sinabi iyon ng mas maaga? Akala ko pa nga galit ka talaga. Hindi mo rin ako tinanong, inosenteng sagot ni Mateo. Naisip ito ni Sandra at ganoon din ang naramdaman niya. Tila guni niya lang ang lahat ng bagay mula pa sa simula. Hindi niya man lang naitanong sa lalaking ito. Marahil kahit ang bagay na ito ng pagtatago ng kanilang mga pagkakakilanlan ay hindi maituturing na isang bagay sa puso ng lalaking ito. Sige. Ako ang nag-isip ng mga bagay-bagay. Kung gayon, sabihin mo sa akin.
Noong pinatay mo si Ishan, bakit siya bumagal ng kalahating takbo? Walang inaalala si Sandra. Dahil alam niyang hindi galit si Mateo, direktang sinala niya ang bagay na ito. Si Sandra ay muling naging magulo at munting prinsesa. Tungkol dyan. Isa itong Divine Soul Mystic Art, ang God Stunning Spike. Kaya nitong mawala ang focus ng mga tao sa maikling panahon, walang balak si Mateo na itago ito at direktang sinabi. Sining mistiko ng banal na kaluluwa. Alam mo pa nga ang sining mistiko ng banal na kaluluwa. Gulat na bulalas ni Sandra. Ito ang pinakamababaw na uri ng sining ng mistiko tungkol sa banal na kaluluwa. Ano pa ang dapat ikatuwa? Hindi naman sa nagmamarunong lang si Mateo, pero itong God Stunning Spike talaga ang pinakamagaspang sa mga Divine Soul Mystic Arts na alam niya. 157. Ang God Stunning Spike ay isa lamang simpleng paraan ng paggamit ng lakas ng kaluluwa upang atakehin ang banal na kaluluwa ng kalaban. Hindi ito ganoon kalalim. Kung handa si Ishan ng mas maaga, hindi sana nagtagumpay si Mateo. Kung tutuusin, ang lakas ng kaluluwa ni Mateo na parang nasa middle rank alchemy master lang ang taglay niya. Halos kapareho lang ito ni Ishan. Ang pag-ataking ito niya ay ikinagulat niya. Siyempre, ang mystic arts ng banal na kaluluwa ay hindi gaanong mahalaga para kay Mateo. Ngunit sa mga mortal na bansa tulad ng estado ng Novaria, ito ay talagang isang napakabihirang pag-iral. Kahit na ito ang pinakamagaspang na uri ng sining ng mistiko ng banal na kaluluwa. Nang lumaban ang mga martial artist ng estado ng Novaria, hindi man lang nila maisip na gumagamit ang kabilang panig ng Divine Soul Mystic Arts, dahil napakabihirang gawin ang bagay na ito. Kaya naman, ang mga martial artist na nagtataglay ng Divine Soul Mystic Arts ay may posibilidad na magtagumpay sa mga palihim na pag-atake. Napakakaunti lang nang nakakaalam nito. Napakakaunti kaya't hindi na kailangang mag-ingat palaban dito. Hindi na kailangang maging masyadong mapagbantay laban sa banal na kaluluwang mistiko ng kalabang partido sa tuwing nakikipaglaban. Sa kabaligtaran, ang pagiging magambala ng ganoon ay isang malaking bawal. Oo, dapat ay matagal ko nang naisip iyon. Bukod sa Divine Soul Mystic Arts, paano nagawa ni Ishan ang ganitong uri ng mababang antas ng pagkakamali? Bulong ni Sandra. Tumalikod na si Mateo para umalis. Mabilis na nakabawi si Sandra at dali-daling hinabol, hinawakan si Mateo at sinabing, Mateo, turuan mo ako ng sining ng banal na kaluluwa, ha? Pero umiling si Mateo at sinabing, hindi pwede. Nang makitang agad na nagbago ang mukha ni Sandra, mabilis na sinabi ni Mateo, sa ngayon, ang kailangan mo lang gawin ay linangin ang water-defying incantation. Ang pag-aaksaya ng oras sa ibang mga bagay ay makakapagpaantala lamang sa iyong cultivation. Kapag natapos mo na ang iyong water-defying incantation, tuturuan kita ng mas malakas pa. Ngayon lang napalitan ng saya ang galit ni Sandra nang sabihin niya, ikaw ang nagsabi niyan. Kung sa oras na iyon, hindi mo ako tuturuan, gagawin ko. Gagawin ko. Matagal na sinabi ni Sandra na, gagawin ko, at wala nang maisip na mas mainam na banta. Hindi na kayang ipaglaban ni Mateo ang lakas niya. Ano kaya ang maaari niyang gamitin para takutin si Mateo? Relax ka lang. Marami akong Divine Soul Mystic Arts. Hanggat kaya mong linangin ang sapat na kaharian, meron ako ng kahit gaano mo kagusto. Tara na. Bukas palad na sabi ni Mateo. Halos sumuko na si Mateo ng nakaraang buhay sa martial path ngunit nakapagsaliksik na siya ng husto tungkol sa Divine Soul. Kaya naman, nilinang din niya ang maraming mystic arts ng Divine Soul. Siyempre, ang layunin niya sa paglinang ng banal na kaluluwa ay para pa rin sa alchemy. Ang mga mystic arts na ito ng banal na kaluluwa ay nakatulong kay Mateo upang mas maunawaan ang banal na kaluluwa. Natural lamang na nasiyahan siya rito ng walang pagod. Pagkalipas ng isang araw, dinala ni Mateo sina Sandra at Affleck sa Grapevine Forest upang anihin ang pineapple fruit. Malinaw na mayroon ding makapangyarihang mga demonic beast ang lugar na ito upang magbantay dito. Gayunpaman, isa lamang itong tier 2 demonic beast. Pinakawalan ni Mateo si Affleck, at agad na nanginig ang demonyong halimaw na iyon. Hindi ito nagpakita ng kahit kaunting puot mula simula hanggang katapusan.
Mas mahigpit ang hierarkiya sa mundo ng mga demonic beast. Kapag ang isang tier 2 demonic beast ay nakaharap ng isang tier 3 demonic beast, ang tanging salitang pagpasakop ang naroon. Matapos makuha ang pineang fruit ng walang kahirap-hirap, nagmadali sina Mateo at ang iba papatungo sa Blackwater Ravine. Ito rin ang tirahan ng 7-colored flow ang Cloud Python. Ang Blackwater Ravine ay nasa silangan ng Crimson Summit Ridge, humigit kumulang mahigit 1,000 milya ang layo. Ito ay 600 milya mula sa mga hangganan ng Endless Forest at isa ring lubhang mapanganib na lupain. Pero para sa kasalukuyang Mateo, hindi naman iyon ganoon kadelikado. Dahil may kasunod na tier 3 demonic beast sa kanyang tabi, maaari siyang pumunta kahit saan niya gusto sa loob ng 1,000 milyang radius ng Endless Forest. Gayunpaman, karaniwang hindi hinahayaan ni Mateo na sumunod si Affleck sa kanyang tabi, sa halip ay pinapanatili niya ito sa loob ng spatial artifact. Hindi lamang maraming estudyante ang lumahok sa paglilitis sa loob ng Endless Forest, kundi mas marami pang mga mangangaso ng demonic beast. Kung may makakasalubong sila, mapapapatahimik lang nila sila ng tuluyan. Ayaw pumatay ni Mateo ng mga inosente, kaya mas mabuting manahimik na lang. Gayon din, may balak si Mateo na patatagin ang sarili niya nang pumasok siya sa Endless Forest. Kung pipilitin niyang si Affleck ang manguna sa lahat ng bagay, mawawalan ito ng kahulugan ng patatagin ang sarili. Pagkalipas ng isang araw, sa wakas ay nakarating na sina Mateo at Sandra sa Blackwater Ravine. Ang lugar na ito ay may mga umaagos na batis na may magandang kagubatan. Isa itong magandang lugar na puntahan. Ang 600 milyang rehiyon ay isang hangganan. Dito, nagsama-sama ang mga tier 1 demonic beast at tier 2 demonic beast. Siyempre, hindi rin ito isang ganap na palagay. Gayunpaman, ang martial artist na ginamo ni Mateo ay medyo malas. Ang makasalubong ang 7-colored flow ang Cloud Python dito ay maituturing na napakaswerte. Ayon sa paglalarawan ng martial artist na iyon, natukoy ni Mateo na ang 7-colored flow ang Cloud Python ay maaaring nasa middle stage tier 2. Maaaring hindi na kailangan pang lumabas si Affleck dahil sa lakas na ito. Maaaring kaya niya itong hawakan ng mag-isa. Ngunit hindi naglakas loob si Mateo na maging pabaya. Ang 7-colored flow ang Cloud Python ay hindi lamang mayroong kakila-kilabot at makamandag na hininga, kundi pati na rin ang malalaman nitong katawan ay napakalakas. Kung sakaling aksidenteng madaanan ito ng isang tao, tiyak na magdurusa sila. Ayon sa mga tala, ang Blackwater Ravine na ito ay orihinal na teritoryo ng isang huling yugto ng tier 1 demonic beast. Pero sino ang mag-aakala kung kailan ito sasakupin ng 7-colored flow ang Cloud Python? Sa palagay ko ay may isang bagay na gusto ng 7-colored flow ang Cloud Python dito. Kung hindi, hindi ito kakapit sa lugar na ito. Maaari pa nga tayong makakuha ng isang bagay na maganda. Ipinarating ni Mateo ang kanyang boses kay Sandra. Matagal nang sanay si Sandra sa kaalamang ensiklopediko ni Mateo. Nagtanong lang siya, kung gayon, ano ang gagawin natin ngayon? Akitin ito at patayin. Umiling si Mateo at sinabing, huwag magmadali. Pumasok muna tayo sa loob at tingnan ang sitwasyon. Nilunok ng dalawa ang breath-concealing pill at tahimik na pumasok sa Blackwater Ravine. Habang tinatahak ang mga patong ng masukal na kagubatan, sa wakas ay nakarating ang dalawa malapit sa agos ng tubig. Ngunit sa sandaling iyon, mula sa isang bakanteng espasyo sa tabi ng batis, isang serye ng matinding ingay ng labanan ang umalangaw-ngaw. Tinanggal ni Mateo ang mga dahon ng puno para sumulyap at nakita niya ang dalawang demonyong halimaw na kasalukuyang nasa gitna ng isang mabangis na labanan. Isa sa mga ito ay isang itim na sawa na halos 10 talampakan ang haba. Kung titingnang mabuti, makikita na mayroong guhit na may 7 kulay sa mahalagang bahagi nito. Ito nga ang 7 kulay na umaagos na ulap na sawa. At ang isa pang demonyong halimaw ay isang makapangyarihang puting tigre. Katulad ng isang tier 2 na demonyong halimaw. Maliban na lang sa ang lakas ng puting tigre ay isang yugto na mas mababa kaysa sa 7-colored flow ang Cloud Python. Mababang yugto lamang na tier 2. Napakatindi ng labanan sa pagitan ng dalawa. Gayunpaman, malinaw na nangunguna ang 7-colored flow ang Cloud Python. Ang puting tigreng iyon ay kasalukuyang puno na ng mga pinsala.
Lubos na kinulayan ng matingkad na pulang dugo ang puting balahibo ng katawang iyon, kaya nagmukha itong napakamiserable. Gayunpaman, tila matigas ang ulo ng puting tigreng iyon. Tumanggi itong umatras kahit na labis na nasugatan. Sa halip, umungal ito at nagkusa na salakay ng 7-colored flow ang cloud python. Ang ganoong anyo ay nagpapakita na malinaw na balak nito itong patayin kasama nito. Mateo, bakit hindi tumatakbo ang puting tigre na iyon kung hindi naman ito matatalo? Sabi ni Sandra. Maliwanag na kakaiba rin ang nakita niya rito. Bahagyang umiling si Mateo at ginamit din ang boses niya. Wala akong ideya. Siguro may dahilan kung bakit hindi ito maka-address. May mga dahilan din ang mga demonyong halimaw. Sa tingin ko ay katangahan lang iyon at kailangan niyang makipaglaban hanggang kamatayan sa sawa na iyon. Maaari kayang nangaagaw sila ng mga teritoryo. Sa sobrang tindi ng mga pinsala, kahit manalo pa ito, malamang ay hindi na ito makakaligtas. Lahat ng buhay ay may espiritualidad. Kahit ang mga demonyong halimaw ay may damdamin. Nakita mo na rin si Afflex. Ang mga mababang antas ng demonyong halimaw ay walang ganoong kakomplikadong emosyon. Ngunit tumatangging umatras ito kahit alam niyang wala itong kalaban dito. Natatakot ako na mayroon talaga itong mga dahilan. Habang nagsasalita, mas lalong hinailan ni Mateo ang mga dahon ng puno. Mas lalong lumawak ang paningin ng dalawa. Pumasok sa kanilang paningin ang isang maliit na puting tigre na kasinlaki ng pusa na kasalukuyang nanginginig doon. Hindi napigilan ni Sandra ang kanyang pagkagulat nang lumingon siya kay Mateo. 158. Ibinunyag ng maliit na puting tigre ang mga pangil nito habang ang balahibo sa buong katawan nito ay nakatayo sa mga dulo nito. Isang mababang ungol na parang pusa ang lumalabas sa bibig nito paminsan-minsan. Kahit anong tingnan pa ito, napaka-cute nitong tingnan. Gayunpaman, sa ilalim ng ganitong uri ng kalunos-lunos na pangyayari, ang etengal ng maliit na puting tigre ay tila walang magawa at nakalulunos. Nanginig ang puso ni Mateo nang walang dahilan na para bang nakita niya ang dating siya. Mateo, iligtas natin ang puting tigre na yan. Tingnan mo ang maliit na puting tigre na yan. Nakakaawa talaga. Sa pagkakataong ito, narinig ni Mateo ang mga sinabi ni Sandra. Lumingon si Mateo para tingnan ngunit nakita niyang punong-puno na ng luha ang mukha ni Sandra. Malinaw na labis siyang naantig sa malalim na pagmamahal ng magulang ng puting tigreng iyon. Sa ganitong sitwasyon, malinaw na ang paghihintay sa puting tigre at sa 7-colored flow ang cloud python na maglaban hanggang sa pareho silang malubhang masugitan ang siyang pinakamabuti, ngunit hindi talaga ito magagawa ni Mateo. Hindi nagsalita si Mateo. Dahan-dahan lang siyang tumango at inilabas ang Kanghua sword, at sinabi kay Sandra, ang kahinaan ng 7-colored flow ang cloud python ay ang 7 kulay na bulaklak na iyon. Ito ang mataas na lugar. Isang magandang lugar para sa pagtambang. Bababa ako at aakitin ko ito papunta rito, humanap ka ng pagkakataon para patayin ito sa isang suntok lang. Tumangaw si Sandra ng buong lakas. Ang agos niya ay puno rin ng matinding hinanakit para sa sawa na iyon. Sa sandaling iyon, ang itim na sawa at puting tigre ay lasing sa matinding labanan. Paulit-ulit na dumanas ng mga balakid ang puting tigre, ngunit tumanggi itong umatras kahit isang hakbang. Ang puting tigre ay isa ng palaso sa dulo ng kanyang paglipad. Umaasa lamang ito sa isang obsesyon upang mahigpit na kumapit at hindi bumagsak. Kumandado ang itim na sawa sa isang butas at biglang sumugod, direktang tinarget ang ibabang panga ng puting tigre. Hindi na kayang sabayan ng puting tigre ang itim na sawa. Kapag tumama ang kagat na ito, tiyak na mamamatay ang puting tigre. Sa oras na ito, isang puting liwanag ang palihim na sumalakay sa mukha ng itim na sawa ng kasing bilis ng kidlat. Masyadong biglaan ang nangyari, hindi nakareact ang itim na sawa dito. Direktang tumama ang puting liwanag sa mata nito. Sas! Agad na namula ang mga mata ng itim na sawa at namuo ang dugo. Isang nakakakilabot at matinis na sigaw ang lumabas. Gamulong-gulong sa lupa ang itim na sawa sa sakit. Walang tigil ang pag-ikot ng napakalaking katawan nito at ang buntot nito ay biglang lumipad na puno ng lakas ng pag-atake.
Kahit si Mateo ay hindi naglakas loob na sumugod ng padalos-dalo sa oras na ito. Tiningnan niya lang ang naghihingalong puting tigre. Tumingin ang puting tigre kay Mateo nang may pasasalamat. Nakita ng maliit na puting tigre na nagtamo ng mga sugat ang itim na sawa kaya't naglakas loob itong lumapit sa tabi ng kanyang ina. Ginamit nito ang maliit nitong dila upang alagaan ang mga sugat ng kanyang ina habang paminsan-minsan ay naglalabas ng mga ungol na tila balabis na nalulungkot. Gayunpaman, hindi nagtagal ang eksenang ito. Nagising ang itim na sawa mula sa sakit nito, at isang malakas na alulong ang nagpapahiwatig na ito ay kasalukuyang nasa galit na galit. Ginamit ng itim na sawa ang natitirang mata nito para tumitig kay Mateo. Pero tiningnan lang ito ni Mateo nang nakangiti at itinuro pa ang daliri, tila mapanghamak. Lalong nagngingit-ngit ang pitong kulay na ulap na sawa nang makita ang sitwasyon. Sa isang iglap, naglaho ito. Matagal nang handa si Mateo at natural lang na hindi siya matatalo nito. Gayun din, sa isang instant flash, agad na nawala si Mateo. Biglang sumulpat ang itim na sawa na iyon. Nandito na naman ako. Muling itinutok ni Mateo ang kanyang daliri sa itim na sawa sa kabilang panig. Tila naunawaan ng pitong kulay na umaagos na ulap na python ang mga sinabi ni Mateo. Muling sumugod ito patungo kay Mateo nang walang ingat. Ang teknik sa paggalaw ni Mateo ay hindi gaanong mas mabagal kaysa sa 7-colored flow ang cloud python. Muli siyang umiwas. Matapos itong ulitin ng 2 beses, hanggat nakakaiwas pa si Mateo ng 1 beses, papasok ang 7-colored flow ang cloud python sa lugar kung saan nakaambang si Sandra. Hinahasa rin ni Sandra ang kanyang talon habang nakatitig siya ng mataman sa 7 kulay na bulaklak sa mahalagang bahagi ng itim na sawa. Umiwas si Mateo at pumasok sa ambush radius. Nang muli niyang tinutokso ang itim na sawa at malapit nang manakit si Sandra, nag-atubili pa ang itim na sawa. Sus Mariosep. Likas na tuso ang itim na sawa na ito. Nagduda na talaga ito sa mga kinikilos ko. Mura ni Mateo sa kanyang puso. Nanginig ang espada ng kanghwa, at isang sinag ng espada ang muling pumutok. Maliban na lang, ang itim na sawa na inihanda ay hindi ganoon kadaling tamaan. Naiwasan ito sa pamamagitan ng pag-slide ng katawan nito. Katapos makaiwas ng itim na sawa, hindi pa rin ito tumungo rito. Isang masamang kutob ang lumitaw sa puso ni Mateo. Tunay ngang biglang lumingon ang itim na sawa at sumugod patungo sa puting tigre. Sus Mariosep. Tahimik na mura ni Mateo at humabol gamit ang kanyang espada. Matagal na nag-ambush si Sandra, ngunit ang itim na sawa na iyon ay nakatakas. Hindi niya maiwasang makaramdam ng matinding depresyon. Gayunpaman, ang kanyang pagtambang ay wala ng gaanong kahulugan sa puntong ito. Kasabay ng isang malaking hakbang palabas, hinabol din niya ito. Ang itim na sawa na ito ay kakaiba ang tuso. Kahit na nakatalikod ito kay Mateo ngayon, umiindayog pa rin ito. Wala talagang paraan para makuha ang tamang target. Nagpakawala si Mateo ng maraming sword beams ng sabay-sabay at naiwasan niya ito. Sa isang iglap, ang itim na sawa ay ilang dosenang metro na lamang ang layo mula sa puting tigre. Ang distansyang ito ay maliit na bagay lamang para dito. Malapit na mamatay ang puting tigre ng mga sandaling iyon. Matapos ang matinding paglakas na iyon, hindi na ito makapag-ipon ng lakas sa oras na ito. Hindi ito ang posporo ng itim na sawa mula pa sa simula at ilang beses pa itong nakagat ng itim na sawa. Sa kasalukuyan, hindi lamang ito puno ng mga sugat, kundi malalim na rin ang lason nito. Paano ito magkakaroon ng lakas para lumaban? Nang makitang sumunggab ang itim na sawa, makikita ang kawalan ng pag-asa sa mga mata ng puting tigre. Nakatingin ito sa maliit na puting tigre sa tabi nito habang ang mga mata nito ay puno ng kawalan ng pag-asa at kawalan ng magawa. Ang maliit na puting tigre ay tila hindi kasing takot gaya ng una sa kasalukuyang sandali. Sa halip, ito ay umuungol, ipinapakita ang mga ngipin nito sa itim na sawa at ikinakaway ang mga kuko nito. Ito ay sapat na kahanga-hanga, ngunit nakalulungkot, ito ay masyadong mahina at maliit. Labis na nabalisa si Sandra nang makita niya ang sitwasyon. Isang serye ng mga sinag ng espada ang tumama. Mas mahina lang ang kanyang mga sinag ng espada kumpara kay Mateo.
Kahit na may ilan paminsan-minsang damapo sa katawan ng itim na sawa, hindi ito nasaktan o nangangati. Alam ni Mateo na huli na ang lahat. Agad niyang pinagnalit ang kanyang mga ngipin. Ito lang ang hakbang na yan. Maliit na puting tigre, kung magkamali ako, huwag mo akong sisihin. Sa isang naisip, marahang inihagis ni Mateo ang Kanghua sword pataas at pagkatapos ay pinagdikit ang kanyang dalawang kamay para bumuo ng isang espada, itinutok ito patungo sa Kanghua sword. Isang hibla ng lakas ng kaluluwa na nakabalot sa enerhiya ng asensya ang tumakas mula sa dulo ng daliri at direktang tumago sa Kanghua sword. Bigla na lang, ang Kanghua sword ay nakabitin sa ere. Teknik sa pagmamaneho ng espada. Sige. Itinuro ni Mateo gamit ang isang kamay. Ang Kanghua sword ay naging isang guhit ng umaagos na liwanag habang ito ay sumisipol palabas, direktang tumutusok sa itim na sawa. Tila may naramdaman ang itim na sawa, ang bilis ng pagsulpot nito patungo sa maliit na puting tigre ay bumagal. Ngunit ang pag-ugoy ng katawan nito ay lalong naging malinaw at mas mahirap matukoy. Mas mabilis pa ang bilis ng Kanghua sword kaysa sa mga sinag ng espada na pinakawalan ni Mateo kanina. Gayunpaman, hindi pa rin tumama ang espadang ito. Muling nagpakawala ang itim na sawa ng nakakakilabot at nakakairitang ungol na parang nagpapahayag ng isang deklarasyon ng tagumpay. Nagdilim ang mukha ni Mateo, ngunit ang dulo ng kanyang daliri ay muling umatras. Mabilis na gumuhit ng isang linya ang Kanghua sword sa ere at naging isang guhit ng umaagos na liwanag, muling sumugod patungo sa itim na sawa. Sa pagkakataong ito, dahil masyadong malapit ang Kanghua sword sa itim na sawa, hindi inaasahan ng itim na sawa na makakabalik pa rin ang espadang ito matapos pumutok. Dahil nabigla ito, natusok ito ni Mateo. Muling nagpagulong-gulong sa lupa sa sakit ang itim na sawa, ngunit hindi ito agad namatay. Hindi sinaksak ng espadang ito ang mahahalagang bahagi ng katawan nito. Senior Apprentice Sister, dalian mo at sundan mo ng strike. Nagnitngit si Mateo at sumigaw. Kasabay ng isang kapit, bumagsak sa lupa ang Kanghua sword. Nakaupo rin si Mateo na nakadapa sa lupa, ang buong katawan niya ay pagod na pagod. Ngayon lang nakabawi si Sandra mula sa kanyang pagkagulat at dali-daling inihampas ang kanyang espada kasunod ang isang talam. Gayunpaman, bago pa man makalapit si Sandra, dumaan ang buntot ng itim na sawa, muntik na siyang tamaan. Labis na nababalisa si Sandra. Hindi niya inaasahan na ang sigla ng itim na sawa na ito ay ganito pala katatag. Hindi niya talaga magawang lumapit sandali. Maya-maya lang, isang guhit ng puting liwanag ang sumilay. 159. Nanlaki ang mga mata ni na Mateo at Sandra habang pinapanood ang eksenang ito nang hindi makapaniwala. Ang maliit na puting tigre ay tumakbong parang kidlat patungo sa mahalagang lugar ng itim na sawa, sinugod ang 7 kulay na bulaklak na iyon, at kinagat ito. Hindi rin inakala ng itim na sawa mismo na sasamantalahin ng maliit na puting tigreng ito ang kanyang kasawian para kumita mula rito. Bukod pa rito, maaari na sana itong kumagat sa ibang lugar, ngunit kailangan lang nitong kumagat sa mahalagang bahagi nito. Nakamamatay ito. Paulit-ulit na inalog ng itim na sawa ang katawan nito, sinusubukang ipagtanggol ang maliit na puting tigre na iyon. Gayunpaman, ang mga ngipin ng maliit na puting tigre ay mahigpit na kumapit sa 7 kulay na bulaklak na iyon at tumangging bumitaw. Kahit gaano pa kalakas ang pag-ugoy ng itim na sawa, hindi pa rin ito lumuwag. Noong una, nakagat ang itim na sawa sa mahalagang bahagi nito, hindi na nito kayang ilabas ang 10 bahagi ng buong lakas nito. Dahil sa mga pinsalang dulot ng pakikipaglaban sa puting tigre at mga sugat na idinulot ni Mateo, hindi na ito makagalaw pagkalipas ng ilang panahon. Paminsan-minsan ay nanginginig pa rin ito. Isang tier 2 middle stage demonic beast ang kinagat hanggang mamatay ng isang maliit na puting tigre ng ganoon lang kabilas. Kahit hindi na gumagalaw ang itim na sawa, ayaw pa ring bitawan ng maliit na puting tigre ang kagat nito habang mahigpit itong ngumunguya ng hindi binibitawan. Kinuha ni Mateo ang Kanghua sword, naglakad papunta sa tabi ng itim na sawa, at hinaplos ang maliit na ulo ng maliit na puting tigre. Tila naintindihan ito ng maliit na puting tigre at saka lamang ito binitawan.
Natakot din si Mateo na baka hindi kumagat ng matindi ang maliit na puting tigre kaya't sinaksak niya ulit ang 7 kulay na bulaklak, na tuluyang tumapos sa buhay ng 7 kulay na umaagos na ulap na sawa. Matapos pakawalan ng maliit na puting tigre ang kagat nito, hindi na nito inabala ang itim na sawa, sa halip, bumalik ito sa tabi ng ina nito at ginamit ang maliit nitong dila upang dilaan ang mga sugat nito. Nagkatinginan sina Mateo at Sandra at hindi rin alam ang sasabihin. Gumugol silang dalawa ng napakalaking pagsisikap, ngunit ang resulta ay ang batang ito ang nagbigay ng nakamamatay na suntok. Pero ang bilis na ipinakita ng batang ito ngayon lang ay nagbigay sa kanila ng panibagong pagtingin dito. Kapag nag-mature na ang batang ito, magiging nakakatakot talaga ang karakter nito. Sumulyap si Sandra sa puting tigre na nakahiga sa lupa at muling tumingin kay Mateo. Naintindihan ni Mateo ang ibig niyang sabihin, ngunit umiling siya at sinabing, malubha ang kanyang pinsala. Bukod pa rito, nalasan din siya ng 7-colored flowing cloud python na iyon. Wala na akong magagawa. Walang bahid ng pagsuko ang sinabi ni Sandra, hindi ba't marami kang dalang gamot? Dapat may mga detoxification pills at healing pills, di ba? Bumantong hininga si Mateo at sinabing, walang silbi. Iba ang pangangatawa ng mga demonyong halimaw sa mga tao. Kailangan nilang gumamit ng kaukulang mga gamot. Walang silbi sa kanya ang mga gamot na dala ko. Ang mga tabletang panggamot na ginagamit ng mga demonic beast bumuo ng sarili nitong sistema. Iba ang mga ito sa mga tabletang panggamot na ginagamit ng mga tao. Isa pa, tanging si Mateo na ganitong uri ng dakilang master ng alchemy daw ang makakamit ng ganitong kahangahangang mga tagumpay sa parehong sistema ng sabay. Gayunpaman, kahit ang isang matalinong may bahay ay hindi makapagluto ng pagkain ng walang kanin. Sa kasalukuyan, walang silid para sa pagpipino ng mga tableta dito. Kung walang mga sangkap, gaano man kagaling si Mateo, imposible rin para sa kanya na makagawa ng mga gamot mula sa wala. Ang pagsasabi ni Mateo nito ay katumbas ng paghatol sa puting tigre ng kamatayan. Hindi ito natiis ni Sandra. Nang makita ang humahagulgol na maliit na puting tigre, muling tumulo ang kanyang mga luha nang hindi mapigilan. Nahirapan din si Mateo na magtiis. Hindi siya isang taong umaapaw sa habag. Ang eksena lang ngayon ay halos kapareho ng naranasan niya noong nakaraan. Kahit na ang puting tigre ay isa lamang demonyong halimaw, pakiramdam niya ay naranasan niya ito mismo. Ang mga mata ng puting tigre na dati nakapikit ay unti-unting bumukas ng mga sandaling ito. Tila nakabawi na rin ito ng kaunting malay. Nang makitang nagmulat ang ina nito, hindi sinasadyang nagsimulang tumalon ang maliit na puting tigre sa harap niya sa tuwa. Ang tingin ng puting tigre ay puno ng mapagmahal na kabaitan. Ibang-iba sa isang nakakatakot na demonyong halimaw. Maliban na lang, alam ni na Mateo at Sandra na ito ang huling liwanag ng puting tigre bago siya mamatay. Malamang, tapos na ito para sa kanila. Tiningnan ng puting tigre ang maliit na puting tigre ng may pagmamahal, ngunit lumipat ang tingin nito kay Mateo nang magpakita ito ng isang nagmamakaawang intensyon. Pagkatapos noon, ginamit niya ang lahat ng lakas ng kanyang katawan para gamitin ang kanyang ulo para itulak ang maliit na puting tigre papunta sa paanan ni Mateo. Ipinagkatiwala talaga ng puting tigreng ito ang anak niya sa kanya. Sa totoo lang, ayaw ni Mateo na maging yaya. Marami pa siyang kailangang gawin at wala siyang oras na dapat sayangin sa bagay na ito. Kahit na labis niyang naaawa sa mag-inang ito, pakiramdam niya ay medyo mahirap pa ring hilingin sa kanya na palakihin ang maliit na puting tigre na ito. Malinaw na naunawaan ng puting tigre ang pag-aatubili ni Mateo at hindi niya napigil ang umungal ng mahina. Na parang huling pag-ungol. Malinaw na malinaw ang intensyon ng pagmamakaawa. Hindi napigilan ni Sandra na magwala nang makitang nag-aalangan si Mateo. Mateo, may awa ka pa ba? Nakakaawa na ang maliit na puting tigre. Nawalan ito ng ina noong bata pa ito. Ang pag-iwan sa kanya rito ng walang kontrol ay magiging dahilan para mapatay siya ng ibang mga demonyong halimaw. Kung hindi mo siya tatanggapin, itatago ko siya. Halika, maliit na puting tigre. Ngunit hindi lumapit ang maliit na puting tigre kay Sandra kundi tumalon pa atras. Malinaw na ayaw nitong iwan ang kanyang ina. Muling umungal ang puting tigre, at naging seryoso ang kanyang tingin.
Ang maliit na puting tigre ay mukhang isang batang may ginawang mali habang ibinababa ang ulo, ngunit tumungo pa rin ito sa paanan ni Mateo. Nang makita ito ni Sandra, muling nag-init ang kanyang ulo. Hoy, bata, gumagana ba ang utak mo? Ayaw kanya nga, bakit ka pa tumakbo papunta sa kanya? Dali, lumapit ka sa akin. Habang nagsasalita siya, inabot ni Sandra ang kanyang kamay para yakapin ang maliit na puting tigre, ngunit sumikip ang maliit na puting tigre sa pagitan ng mga binti ni Mateo at hindi hinayaan si Sandra na hawakan ito. Dahil dito, lalong nagalit si Sandra. Dati siyang mainitin ang ulo, pero ang kanyang mabuting kalooban ay itinuturing na masamang intensyon. Mas kakaiba kung hindi siya magagalit. Tumakbo ka pa. Takbo ka pa. Maniniwala ka ba kung hihilahin ko ang mga tainga mo o hindi? Nakahawak si Sandra sa kanyang balakang habang sinasabi ito ng may galit na mukha. Pero ang tugon ay parang ungol ng pusa. Ang isang tao at isang tigre na ito ay nagsimulang maglaro ng panghuhuli sa paligid ni Mateo. Nadala si Mateo sa puntong hindi niya alam kung iiyak ba o tatawa ba siya dahil kay Sandra. Lumalabas na hindi pinag-iiba ng babaeng ito ang mga demonyo at tao nang magwala siya. Sige, sige. Tumigil ka na sa pag-ikot. Sige lang, paikot at ikot ka pa, at mahihilo ako. Itatago ko na lang ang maliit na puting tigre, ha? Naiinip na sabi ni Mateo. Hinailan ni Mateo si Sandra palayo at ibinaba ang kanyang katawan para kausapin ang puting tigre. Huwag kang mag-alala dahil nangako ako sa iyo, aalagaan ko siyang mabuti. Sa pagsunod sa akin, ang kanyang kapangyarihan sa hinaharap ay tiyak na higit pa sa iyo. Maaari kang umalis ng mapayapa. Hindi naman sa walang pakialam si Mateo, kundi dahil matagal nang tapos ang puting tigreng ito. Ang dahilan kung bakit hindi pa rin ito nawawala ay dahil hindi pa ito ipinapangako ni Mateo. Malinaw na may hadlang sa wika, ngunit tila naintindihan ng puting tigre ang sinabi ni Mateo. Muli itong umungal ng mahina na parang nagpapasalamat kay Mateo, at pagkatapos ay unti-unti itong tumahimik. Tila may naramdaman din ang maliit na puting tigre. Malungkot itong umungol habang lumalapit sa tabi ng kanyang ina, gustong itayo ang kanyang ina gamit ang maliit nitong ulo. Ngunit hindi man lang gumanti ang puting tigre. Muling bumuhos ang luha ni Sandra nang makita ang sitwasyon. Nawala ang pagkamangha sa isang tigreng kanina. Napaka-emosyonal na babae. Bumantong hininga si Mateo at agad na umupo, lumunok ng isang medicinal pill para makapagsimulang gumaling. Ang sword driving technique ay isa ring divine soul secret art na may napakalakas na kapangyarihan. Medyo malakas pa rin ito para sa kasalukuyang Mateo. Ang paggamit pa lang nito para sa isang round trip ngayon ay labis nang nakapagpawala ng kanyang essence energy at soul strength. Matapos ayusin ang kanyang kondisyon ng ilang panahon at magising, natuklasan ni Mateo na ang maliit na puting tigre ay kasalukuyang umiikot sa kanya. Nang makitang tumingin si Mateo, ikinakaway ng maliit na puting tigre ang buntot nito at sumisid sa dibdib ni Mateo. Naguguluhan ako. Hindi mo nga siya gusto, kaya bakit ka dinidikitan ng maliit na puting tigre na ito? Mapanghamong sabi ni Sandra. Ngumiti si Mateo at sinabing, ito ang karisma. Ipinanganak akong may kilos ng isang soberano at ayang makaakit ng napakaraming iba pa para sumunod sa akin. Yee! Ang maliit na puting tigreng ito ay hindi normal. Habang hinihipa ni Mateo ang sarili niyang trompeta, nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. 106 na po. Ano iyon? May problema ba sa maliit na puting tigre? Biglang kumabog ang puso ni Sandra nang mabilis siyang magtanong. Hindi siya sinagot ni Mateo at binaliktad lang ang maliit na puting tigre ng ilang beses para siyasatin at ginamit din ang banal na sentido para mag-imbestiga. Ang kanyang ekspresyon ay lalong naging seryoso. Si Sandra ay isang taong balisa. Nang makita si Mateo na naguguluhan ng matagal at ayaw magsalita, at ang ekspresyon nito ay lalong pumangit, hindi niya napigil ang magtanong ng may pag-aalala, ano ba ang nangyayari? Magsalita ka. Seryoso, ikaw ang papatay sa akin. Hindi siya mamamatay, di ba? Ngayon lang tumingin si Mateo kay Sandra na parang nakatitig sa isang baliw. Ano? Mamatay? Wala nang mas hihigit pa sa kanya.
Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Sandra ngunit agad na nagsalita ng paos, kung ayos lang siya, bakit mo pinagmamalaki yan? Sinasadya mo ba akong takutin? Bakit hindi mo matapos-tapos ang lahat ng sabay-sabay? Anong nangyari sa kanya? Mabibilang ito bilang isang kayamanan na nakapulot tayo. Ang maliit na bagay na ito ay may malaking kasaysayan. Pinigilan ni Mateo ang kanyang seryosong ekspresyon at tila medyo nasa sabik habang sinasabi niya ito. Malaking background. Hindi ba't isa lang itong maliit na puting tigre? Anong background ang mayroon ito? Kung mayroon itong suporta, bakit ito pipilitin ng ganito kalaki ng isang malaking itim na sawa? Tanong ni Sandra nang may paghihinala. Tumingin siya sa kaliwa at kanan at hindi niya makita kung aling aspeto ng maliit na puting tigreng ito ang pambihira. Bumantong hininga si Mateo at sinabing, ilang beses ko na bang sinabi sa iyo? Ang kaalaman ay kapangyarihan. Bakit wala ka pa ring progreso hanggang ngayon? Kung walang kaalaman, kahit pumasok ka sa isang bundok ng kayamanan, babalik ka rin na walang dala. Nakatitig si Sandra. Sasabihin mo ba o hindi? Bakit ang dami mong kalokohan? Kalimutan mo na yan. Sinabi ko na sa'yo na mag-aral ka. Totoo yan. Ang puting tigre na yan ay isa lamang ordinaryong puting tigre, pero ang maliit na puting tigre na yan ay ibang-iba. Narinig mo na ba ang tungkol sa Four Phases Divine Beasts? Siyempre narinig ko na yan dati. Ang silangang Asher Dragon, ang kanlurang white. Nagsasalita si Sandra nang bigla siyang may naisip at nagtanong ng may pagtataka, ito. Ikaw. Hindi mo ba sasabihin sa akin na ang maliit na puting tigre na ito ay ang White Tiger Divine Beast? Natigilan si Sandra kay Mateo na maging ang mga salita nito ay nauutil. Anong klaseng konsepto ba ang mga banal na halimaw? Sila ang mga ganap na soberano ng mundong ito. Taglay ang pangalan ng isang banal na halimaw, ito ay isang nilalang na tiyak na papasok sa kaharian ng mga Diyos sa hinaharap hanggat hindi ito namamatay. Casual na dinampot ni Mateo ang isang maliit na puting tigre, at iyon pala ang soberanong kanluran, ang banal na halimaw ng puting tigre. Nagbibiro ka ba? Pero tumawa si Mateo at sinabing, syempre hindi siya isang banal na halimaw. Gayunpaman. Tunay ngang mayroon siyang lahi ng White Tiger Divine Beast. Masyado lang talagang manipis ang lahi niya. Ang pagnanais na maging isang banal na halimaw. Napakahirap, napakahirap. Natural lang na hindi maganda ang sinabi ni Mateo. Sa Divine Realm, maraming demonic beast na nagtataglay ng Divine Beast Bloodline. Hindi na talaga matatagpuan ang tunay na pure-blooded Divine Beast Bloodline ngayon. Dahil sa bahaging ito ng langit at lupa, wala nang presensya ng Deity Realm. Natural lang, wala ring presensya ng mga banal na halimaw. Dahil mayroon itong mahinang bloodline ng Divine Beast, ang mga susunod na mangyayari ay tiyak na magiging pambihira. Hanggat sapat ang lakas ng bloodline, halos garantisado ang pagpasok sa Demon Emperor Realm. Ang Demon Emperor Realm ay katumbas ng Human Divine King Realm. Gayon din, karamihan sa mga inapo ng mga banal na hayop ay nagtataglay ng likas na mga banal na kakayahan. Kapag nakapasok na sila sa kaharian ng Demon Emperor, ang kanilang kapangyarihan ay magiging hindi kapanipaniwala. Kung pag-uusapan ang pinakamataas na lakas ng Divine Realm sa pakikipaglaban, wala naman talagang gaanong pagkakaiba sa pagitan ng mga tao at ng lahi ng mga demonyo. Pero, kung tunay siyang nagtataglay ng bloodline ng Divine Beast, kahit hindi siya maging Divine Beast, dapat ay magiging kahanga-hanga rin siya sa hinaharap, tama ba? Tanong ni Sandra. Tama. Ang maliit na bagay na ito ay mayroon ding pangalan na pag-aari nito, ang Flowing Light White Tiger. Isang sangay ng mga supling ng White Tiger Divine Beast. Hindi ko talaga inaasahan na ang isang ordinaryong puting tigre ay maaaring manganak ng isang Flowing Light White Tiger. Mukhang hindi simple ang pinagmulang ninuno ng batang ito. Bumantong hininga si Mateo sa paghanga. Isang Flowing Light White Tiger. Hindi nakakapagtaka na noong gusto niyang patayin ang itim na sawa kanina, napakabilis ng kanyang bilis. Parang isang bungkos ng umaagos na liwanag. Ang Flowing Light White Tiger ay kilala sa bilis nito. Ang isang may gulang na Flowing Light White Tiger sa pinakamababa ay may lakas na tier 5, taking form. Sa puntong iyon, ang kanyang bilis ay maihahambing sa paglipad ng mga profound artifact.
Paliwanag ni Mateo. Napakaganda. Kung gayon, hindi ba't nakakuha tayo ng kayamanan? Gulat na bulalas ni Sandra. Ang mga spirit artifact sa itaas ay mga profound artifact. Ang bilis ng paglipad ng mga profound artifact ay napakabilis hanggang sa puntong hindi maisip. Ang bilis ng flow ng light white tigers ay maihahambing sa paglipad ng mga profound artifact. Makikita ang lawak ng kanilang bilis. Tumawa si Mateo at sinabing, masyado kang nag-iisip. Ang isang flowing light white tiger, mula sa pagiging bagong silang hanggang sa pagtanda, ay nangangailangan ng kahit 1,000 taon. Pagkatapos niyang lumaki, matagal ko nang narating ang kaharian ng Divine King. Kumunat ang noo ni Sandra at sinabing may paghamak, sige lang magyabang ka. Kahit ang Divine King Realm. Hindi ko pa naririnig kung anong Divine King Realm. Puro kalokohan. Hindi naman sa ignorante si Sandra, kundi dahil napakaliit ng lugar na ito, ang estado ng Novaria. Ang panimulang punto ang nagtatakda ng abot tanaw ng isang tao. Paano malalaman ng mga tao ng walang hangganang mundo kung paano nahahati ang mga kaharian sa banal na kaharian? Kung makakarating sila sa isang tiyak na larangan, natural na lalawak ang kanilang mga abot tanaw. Dahil sa paghamak ni Sandra, ngumiti lang si Mateo ngunit hindi nagpaliwanag. Hindi talaga sila magkapareho ng ugali ni Sandra. Natural lang na walang paraan para makapag-usap. Pero kung nandito ako, baka maabyutin pa ng kanyang kaharian ang kay Affleck sa loob ng 10 taon. Nakangiting sabi ni Sandra. Ang bilis mo naman. Hindi ka na naman nagyayabang, di ba? Hindi makapaniwalang tanong ni Sandra. Kailan mo pa ako nakitang nagyayabang? Mas maganda ang pundasyon ng batang ito kaysa kay Affleck. Hanggat gumagamit ako ng mga medicinal pills bilang suplemento, tiyak na hindi mababa ang mga magiging tagumpay niya sa hinaharap. Isa pa, nagising na ng batang ito ang bloodline nito ngayon lang. Ang bilis ng cultivation nito sa hinaharap ay magiging napakabilis. Paliwanag ni Mateo. Tungkol sa puntong ito, hindi pinagdudahan ni Sandra si Mateo. Ang mga naabot ni Mateo sa alchemy daw ay lubos ng lumampas sa kanyang pangunawa. Madalas itong naglalabas ng mga gamot na hindi pa niya naririnig noon. At saka, nang ahas siyang mangako kay Affleck na hahayaan siyang makaabot sa tier 4. Malamang na hindi ito basta-basta sinabi. Kung gayon, hindi ba't magiging napakadali para sa kanya na tulungan ang isang maliit na puting tigre? Sige, alam kong kahanga-hanga ka. Ang ganda-ganda ng maliit na puting tigre. Paano kung bigyan natin siya ng pangalan? Tingnan mo kung gaano siya kaputi at kalambot. Bakit hindi mo siya tawaging puti? Diretsong desisyon ni Sandra. Umungol. Umungol ang maliit na puting tigre sa mababang tono na parang pusa upang ipakita ang pagtutol nito. Malinaw na ayaw nito sa pangalang ito. Nagalit si Sandra at sinabing, Humph. Kahit hindi mo magustuhan, kailangan mo pa ring tanggapin. Si Whitey yan. Ham. Kapag tumatakbo siya, parang sinag ng puting liwanag. Sabi ko. Tawagin mo siyang puting liwanag, paano iyon? Tanong ni Mateo sa maliit na puting tigre. Yumuko ang maliit na puting tigre sa dibdib ni Mateo. Malinaw na palihim nitong sinasang-ayunan ang pangalang ito. Haha, kung gayon sa hinaharap, tatawagan kang white light. Natatawang sabi ni Mateo. Humph! Ikaw na walang utang na loob na tigre. Kanina lang, sino ang nakipaglaban ng husto bago ka nagawang panatilihin? Handa ka palang iwan ng lalaking ito. Hindi siya mabuting tao. Galit na sabi ni Sandra. Umungol. Ang sumagot sa kanya ay ang galit na ungol ni White Light. Sige, huwag ka nang magtagal pa rito. Kailangan pa nating maghanap sa paligid ng Blackwater Ravine na ito. Baka may magandang bagay. Tiyak na may natuklasan ang 7-colored flowing cloud python na ito na dapat pagkapitan at hindi iwanan, sabi ni Mateo habang pinuputol ang pang-aasar ni Sandra. Nakahanap ang dalawa ng lugar para ilibing ang puting tigre at nakuha rin ang panloob na kaibuturan ng 7 kulay na umaagos na ulap na sawa, pagkatapos ay dinala ang puting liwanag sa kailaliman ng itim na bangin. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.